Simple nga lang pero masarap na pananghalian. Nako naman, rema o yung tinatawag nga po na breadfruit sa English. Iyan nga po yung ating agulayin at lalagyan nga po natin ng dilis. Madoad lang mga kaisla, maaga-maaga pa nga lang ito. Sumungkit na nga po ng rema itong aking pambansa. Abay, siya nga po ang nakatoko na naman dito nga po sa ating kusina. Kaya yan at kumuha na nga po siya nitong mga rema at kanya nga po nga lutuin at agulayin. Lalagyan nga raw ho niya ng dilis. Kaya naman dali-dali na nga po siyang kumuha ng kanyang paraphernalia at para nga maasikaso na nga itong aming gugulay na rema. Kapag nga po siyang natutoka dito nga po sa aming kusina, abay, gusto niya palagi nga pong malasa. At dahil siya nga po ang nakatoka, abay, hindi na nga ako mahihirapan pa kung ano ang ihahain natin sa ating lamesa. Eka ako gani sa kanya, ay bahala ka na kung ano ba ang papatok sa iyong panlasa. At dahil naman po maraming bunga itong aming rema dito nga po sa tabi ng bahay, yan nga po sumungkit na siya agad at para nga po kami makapaggulay nga po ng rema. Napakasarap nga po niyan, lalo na kung meron nga pong dilis. Naku naman, tamang-tamang kapartner dito nga po sa ating lulutuing otan. Otan nga po ang tawag sa amin ang pagluluto nga po ng ginata na rema. Pagdating naman po sa paghihiwa, yan nga po itinatadtad hanggang lumabas nga po ang kanyang kaluluwa. Nako, charot. Ganyan nga po yan at pa-cubes nga po siya bago nga po hiwain. Medyo may kaartehan nga po ang paghihiwa namin netong rema. Kung gusto mo nga po talaga kumain ng malasa, abay, kailangan mo ng mahabang pasensya. At habang naghahanda nga po siya ng aming simple at masarap na pananghalian, ako naman ay busy-busy sa pagpapaganda nga po nitong aming kusina. Abay, mukhang nagkapalit na nga ho ata kami ng sitwasyon nitong aking pambansa. Imbis na ako ang naghahanda ng aming apong akainin, tignan nyo naman itong aking partner. Ay siya nga po ang abalang-abala sa paghahanda nga po ng aming pananghalian. Ni partner ay wala naman hong problema basta ikakabuti nga po ng aming apong tahanan. Kaya naman hinayaan ko na siya dyan at ako nga po'y bumalik na dito sa aking kusina para nga po ituloy ang pagpapaganda nito nga po aming mumunting kusina. Kahit sa pagkain ay wala kang karamay, siguradong ikaw pa rin ay mapapa-smile. Dahil sa pagpipinta mo, iyon na nga itong ginamay, kaya naman kusina mo unti-unti na nga nagkaroon ng buhay. At matapos nga po hiwain ni partner ito nga pong kanyang gugulayin na rema, ito tagkayod na nga po siya ng niyog at para kanyang igagata doon sa kanyang nga pong agulayin. Sa pagtingala nga po ng aking ulo ay natanaw ko nga po itong aking tanim na upo. Naku, sa susunod nga lang ay meron na nga ho tayong gugulayin. Magtanim-tanim nga lang ho tayo sa ating mga bakuran, sigurado makakatipid tayo sa ating mga gastusin. Heto't na, hihanda na nga po ni partner ang kanya nga po nga gulayin na rema at nakakayod na nga rin po siya ng nyog para nga po gagamitin niyang panggata dito nga po sa kanyang lulutuin. Sibuyas at luya at konting pang paalat, abay, okay na nga ho yan sa amin. At tapos ilagay na nga ho itong ang kanya nga pong pangalawang gata. At kapag tuyo na nga ho yan at saka nga po natin nilalagay yung kanyang pinakakaking gata. Eto't sinalang na nga po ni partner at mamaya lang ito ay luto na at pwede na natin lagyan nga po ng dilis. At bago nga po ilagay itong pinakakaking gata, kailangan tuyo muna yung unang gata nito nga po ating gulay. At matapos yan, pwede na nga ho natin yung lagyan nitong mga dilis. At konting mekos-mekos na nga lang yan. At pag tuyo ay okay na nga. Sabi ko nga kay partner, huwag niyang damihan yung pinaka-pangalawang gata. Yan tuloy at langing malabsa. Pero okay lang yan at konting tuyo lang at maya-maya nga lang ay pwede na nga ho natin itong mahain. At finally, luto na rin sa wakas ito nga pong ating ginulay na rema o yung otan nga po na tinatawag sa Bantuanon. At nagluto na nga rin ho pala ng sabaw si partner sa otang ho na meron nga pong corned beef para naman po meron na kung mahihigop daw na sabaw. O diba, apaka-sweet. Mapapa okay, fine ka na lang nga ho talaga dahil may pinya on the side pa nga itong si Pambansa. Bago tayo kumain, syempre magpasalamat na muna tayo kay Lord sa lahat ng mga blessing ng ating nga po natatanggap. At dahil magulo pa nga po doon sa aming kusina, naisipan na namin ni partner na dito na muna sa sala kami kumain. O diba, para nga lang ho kami nag-date. Ay, sana all. O ano pa ang hinihintay mo? Halika na at saluhan mo na kami sa hinandang pagkain nga po ni partner. Buti na nga lang po at nagluto siya ng sabaw. Naku, ito nga po talagang aking hilig. At ako nga po ihigop ng kanya nga pong nilutong soup number 5. Dahil ko pa nga po ang nag-order nga po sa isang restaurant. Ay, charot. Eto nga po, napakahaba pa yung sotanghon ng kanya nga pong niluto. Pero okay lang yan. Eka nga po ng matatanda pang pahaba nga raw yan ng buhay. Ay, charot. Ano yun, birthday? Ay, aroy.
hindi ko birthday ngayon, no, 'di ba? Napakasarap nga po kumain pa ng pinya. At matapos nga po namin magpananghalian ni partner, ako nga po bumalik na dito sa aking kusina. At para nga po ituloy ito nga pong aking ginagawa. At pag meron nga po akong ginagawa, ay gusto nga po talaga matapos nga po ito agad. At dahil meron pa nga kaming natirang pintura, kaysa nga lang tumigas ito sa taguan, ay naisipan ko nga pong ipintura na lang dito sa aming kusina. At para naman ho, gumanda-ganda ang ambience nitong ating dirty kitchen. Nako, pag natapos na nga po itong pinturahan, nako naman. Siguradong gaganahan si Pambansa na magluto palagi ng aming nga pong pang-ulam. Charot. Kaya naman ay sobrang nga po ako nagpapasalamat kay Auntie Milen sa binigay nga po niya na 1 galon nga po ng pintura na sobrang nga po sa pagpipintura ng kanila nga pong mansyon. O, diba? At napakinabangan nga po namin dito sa aming tahanan. Aba, pati nga po itong aking kusina ay nadamay ko na nga rin pinturahan. Ay, naisipan ko nga pong pinturahan itong aming kusina para naman po sa ating pagbablog ay hindi naman nga ho nakakailang. Yari man sa kabayan, ito nga pong ating kusina. Nako, siguradong matatanggal ang iyong stress kapag makita mong malinis at maayos nga po ang iyong dirty kitchen. Aba, mukhang hindi na dirty kitchen. And finally, natapos na nga po ang ating pagkukulay dito nga po sa ating kusina. At sana nag-enjoy ka muli sa iyong panonood. At huwag mo nga kalimutan mag-like and share na itong ating video. Thank you for watching and love you so much and babu. Bye-bye!